Nandirito na po ang pinakabagong Suzuki Access 125 standard version at ito po yung Pearl Grace White color. Silipin po natin ngayong araw. Tara! Suzuki Access 125 standard version. Ito po yung Pearl Grace White color. Napakaastig po pala. Sa personal, ito pong kanilang bagong classic scooter. Ito pong kanyang main headlight ay naka full LED na po pala ito. Ito pong kanyang high beam at low beam. At nagkaroon po siya ng touch dito ng chrome color combination with white. Kaya talagang napaka-flawless ng kanyang dating. At mayroon po siyang Suzuki logo rito po sa gitna. At nagkaroon pa po pala siya ng additional LED lights rito. Kaya talagang maporma yung kanyang datingan. At napakahaba naman po. Ito pong kanyang mga turn signals. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Napaka-flawless niyang tignan, no? Wala siyang mga decals. Wala po silang nilagay na decals rito. Kaya talagang napaka-premium ng kanyang dating. Kahit ito pong kanilang standard version. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Gumagamit po ito ng telescopic fork na black color. Equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na black color. Nissin brand po yan. At itim din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel. Star design naman po siya. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 90 by 90-12. At naka-tubeless na rin po yan. Napakalapad po nito pong kanyang front fender. No? Ang cute talagang tignan ng mga classic scooter. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang meter panel display. Combination po pala ito ng analog at digital. At ang makikita natin dito, rito po sa magkabila, yung kanyang mga light indicators. Habang dito naman, nandirito po yung kanyang speedometer. And then nagkaroon pa po siya ng mga LED lights na pabilog rito po sa magkabila. Well, switch natin para makita natin dahil activated po ito. Ayun, ang ganda ng kulay. Ayan, oh, nag-iiba-iba po pala yung kulay nito pong kanyang meter panel display. And then makikita natin dito sa kanyang digital yung kanyang fuel gauge and then yung kanyang clock. At meron po siyang additional na button selector dito po sa bandang gitna. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light, high beam and low beam. Ayan, nagkakaroon po siya ng light indicator. Makikita natin dyan kapag activated po siya. Yung kanyang turn signal selector. Makikita rin po natin dito po sa magkabila, ito pong kanyang turn signals indicator. At of course, nandirito yung kanyang horn. Pakinggan natin. O, di ba? Saktong-sakto lang yung kanyang horn. At dito po pala sa bandang gitna, nagkaroon pa po siya rito ng Suzuki logo. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch and then converted na po yan ng electric starter. Nandirito po yung kanyang hazard button. Ayan o, mayroon na po siyang hazard. Silipin nga natin. Yun o. O, di ba? Very visible po. Ito pong classic scooter na to dahil napakalaki. Nito pong pagkakadesign ng ilaw niya rito sa harapan hanggang rito sa likuran. Ayan o. Di ba? Talagang napaka-forma ng kanyang dating. At pagdating naman po pala rito sa kanyang mga handle grip, black color po ito. May end bar naman po siya rito na black color. And then ito pong kanyang mga brake levers is black color lang din po siya. At bukod dyan, ang kagandahan po pala nitong kanilang Axis 125, mayroon na po pala siyang park brake lock. So pagdating naman po sa mga uphill or downhill parking situation, ay hindi po magi-slide yung ating classic scooter dahil nga po, gamit na gamit po ito pong kanyang park brake lock. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, gumagamit po ito ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang shutter lock key for safety purposes. At dito naman po sa kabila, mayroon na po siyang built-in na USB Type-A port. Gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable, ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. So, yun ang maganda sa classic scooter na to. Dahil nga, updated na po yung kanyang features. Dito po sa gitna, mayroon po siyang utility hook. At mayroon po itong 2 front pockets. Ayan, the same lang din po sila ng sizes. So, malalim. Pwede po tayong maglagay rito ng mga mobile phones, no, gloves, o di kaya kahit bottle ng mineral water. Kasya po rito sa dalawang ito. Talagang maluwag yung kanyang pocket size. At napansin ko lang, dito po pala sa gilid, mayroon po pala ritong bilog na
light reflector para just in case naman na kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa, more visible po siya. At ito pong kanyang footboard, napakaluwag. Kung i-compare natin dun po sa mga ibang classic scooter, yung iba mayroong nakaumbok rito sa gitna. Ito, flat na flat po siya. And then makikita natin na rough po siya and then anti-slip kaya hindi ka dudulas rito. At napansin ko lang dito po pala sa kanyang baba ng upuan, mayroon din po siyang additional na utility hook rito. So, dual option po pala, no? Pwede kayong magsabit dito, pwede rin dito sa bandang harapan. At ito pong kanyang upuan, napakalapad at malambot din. Yung pagkakatahi, durable po siya. And then, talagang more attractive dahil nga po yung kanyang color is brown. Ito pong kanyang seat cover. At ang Suzuki Access 125 ay mayroon po itong 770mm na seat height at mayroon naman po itong 160mm na ground clearance. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. Kaya more comfortable po ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At siya nga pala, mga ka-LM. Ang kagandahan po kasi rito po sa Access 125 dahil since bagong labas pa lang ito, ay meron na po pala kayong makukuha na libreng helmet kapag naglabas po kayo nito pong ating Suzuki Access 125. Ayan oh, napakaganda. May nakalagay po rito na Access oh. Talagang nakaterno yung kanyang color dito po sa kanyang pairings. At ito talaga ay provided ni Suzuki. Kaya yung quality nito is high quality talaga. Hindi mo na kailangang bumili ng helmet kapag naglabas ka ng panibagong Access 125 dahil nga po mayroon na po itong free na helmet. At ito pong kanyang grab bar is gray color naman po siya. Subukan nating buksan ito pong kanyang upuan. Ayan, so narinig natin na nag-click. It means bukas na po ito pong kanyang upuan. Silipin natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag po pala. Ito pong kanyang underseat compartment. At sa tansya ko naman, kasyang-kasya po rito yung half-face helmet. At marami na rin po kayong mailalagay rito na mga personal na gamit. Close natin ito pong kanyang upuan. At ito pong kanyang fuel tank ay located po pala rito sa bandang likuran. So ito yung isa sa mga nakaka-amaze, no? Kasi nga, yung iba nandoon sa harapan, o di kaya yung iba under the seat. Ngayon naman, ito, nandirito sa bandang dulo. So, kung hindi kayo maglalagay ng top box, very accessible, no? Hindi nyo na kailangang bumaba sa pagkakaupo rito sa scooter kapag kayo ay magpapagas. Ngayon naman, bubuksan natin para masilip natin yung kanyang fuel tip. So, pupush lang natin to, tapos dito po tayo sa may on banda. Tapos, pag narinig po natin na nag-click, it means bukas na rin po siya. Ayan, oh. Makikita po natin dito yung kanyang fuel tip. Buksan natin. Mayroon po itong fuel tank capacity na 5.3 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 57 km per liter. At dito naman po sa kanyang side profile, may makikita po tayo rito na 3D emblem. May nakalagay po rito na Access. Ayan, oh, chrome color po siya. More attractive para sa ating mga paningin. At ito pong ating pillion step is alloy din po siya, not fadable. Nagkaroon po siya ng slot dito na kapag ating binalik ay hindi masasagi ng ating mga paa. At ito pong kanyang side stand is tubular po ito na metal na black color. Mayroon na rin po ata itong side stand engine cut-off switch kung hindi ako nagkakamali. And then tubular din po na black color, ito pong kanyang center stand. At ito pong kanyang engine, ang kagandahan nito, hindi po nila tinanggal. Ito pong legendary na kick starter. Well, bukod dyan, mayroon pa po itong electric starter, kaya dual option para po dun sa mga kababayan natin na naghahanap ng with kick starter. Dahil kahit na halimbawa, wala pa silang budget, no? Tas palitin na yung battery, pwede pa rin nilang gamitin itong scooter na to through kick starter. At ito pong kanyang CVT cover is gray color po siya. At may naka-intact naman po rito na Suzuki. At black color naman po ito pong kanyang airbox cover. At pagdating naman po rito po sa kanyang rear suspension, gumagamit po ito ng single shock absorber. Ayan, glossy black naman po yung kanilang ginamit para po sa kanyang coil spring. At ito pong kanyang rear braking system, ito po ay equipped with drum brake.
At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 90 by 100-10. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, tubeless na rin po ito. Mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin naman natin ito pong kanyang taillight. Ang forma ng pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight, no? So, modern na modern yung kanyang dating. Ito pong kanyang brake light, mapapansin natin, naka full LED na po ito, nagkaroon pa ng daytime running light dito sa bandang ibaba na letter U. Habang itong kanyang mga turn signals naman po, ay naka-bulb type po siya. Pero ang kagandahan niyan, included na po rito sa kanyang pairings. Ito pong kanyang mga ilaw, unlike sa other scooter na may naka-pop up na pwedeng mabali kapag nasasagi. Kaya pangmatagalan talaga yung pagkakadesign nitong kanilang Suzuki Access 125. And then ito pong kanyang rear fender na napakalapad. Ito po yung kanyang nagsisilbing plate holder, and then meron po siyang additional na light reflector dyan po sa bandang gitna. Dumako naman tayo rito sa kabila. Ito po ay naka-cast-wheel na parang star design, no? Black color po yan. At itim naman po ang kulay nito pong kanyang pipe, habang chrome color naman po ito pong kanyang head protection guard, at mayroon po itong single exhaust. At pagdating naman po rito sa kanyang cooling system, ito po ay gumagamit ng air-cooled. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 8.3 HP at 6,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 10.2 Nm at 5,000 RPM. At ang presyo po ng Suzuki Access Standard Version ay nagkakahalaga po ito ng 84,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,000 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 4,572 pesos sa loob ng 3 taon.